ลูกกะกิขวาลองดูเองว่ามีตรงไหนบ้างแล้วนี่เก็บดูให้ละเอียดนะ เก็บไว้Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Ang liklay mga ka-horror ay isa sa mga pinakamahiwagang agimat sa mundo ng esoterikong paniniwala. Isang misteryosong metal o espiritual na nilalang na pinaniniwala ang hindi basta likha ng tao kundi ng kalikasan at banal na puwersa mismo. Sa mga sinaunang tradisyon ng Thailand, Cambodia at Laos at maging sa ilang bahagi ng Pilipinas, ang liklay ay tinuturing na buhay, isang uri ng agimat na hindi lamang proteksyon kundi may sariling kamalayan, damdamin at kakayahang kumilos ayon sa pangangailangan ng taong nagtatangan nito. Ang pangalan nitong liklay ay nagmula sa salitang Thai na nangangahulugang metal na dumadaloy o likidong bakal. Dahil may mga kwento na ito raw ay gumagalaw, nagbabago ng anyo at nakikisalamuha sa kapaligiran. Maraming alamat ang nagsasabi na ang tunay na liklay ay hindi basta-basta nakukuha. Ito'y kusang lumalabas mula sa mga kuweba, kabundukan o sagradong lugar lamang kapag karapat-dapat ang taong kukunin ito. At kapag nakakuha mo ito, hindi mo ito pag-aari, bagkus ikaw ang pinili nitong paglingkuran. Isa sa pinakakilalang kakayahan ng liklay ay ang pagbibigay ng pambihirang proteksyon laban sa pisikal na panganib. Sinasabing kapag tunay ang liklay at ito ay aktibo, ang may-ari ay nagiging tila katawang bakal, hindi tinatabla ng bala, kutsilyo, pana o anumang armas. Hindi ito simpleng pamahiin lamang para sa marami, kundi isang paniniwala na nakaugat sa karanasan ng mga mandirigmang Thai at Khmer na sinasabing nakaligtas sa digmaan dahil sa liklay na kanilang dala. Ngunit higit pa rito, ang proteksyong ibinibigay nito ay hindi lang pisikal. Kayang harangin ng liklay ang masasamang enerhiya gaya ng sumpa, kulam, barang, malas o masamang tingin ng kapwa. Kapag nasa iyo ito, tila may nakabalot na espiritual na kalasag sa paligid mo at ang negatibong puwersa ay hindi makalapit. Hindi rin natatapos mga ka-horror ang kapangyarihan ng liklay sa proteksyon. Isa rin itong tulay patungo sa mga puwersa ng kalikasan. Maraming antingero ang naniniwala na ang liklay ay may likas na koneksyon sa mga elemento, lupa, tubig, hangin at apoy. Dahil dito, nagagawa nitong palakasin ang ugnayan ng tao sa kalikasan na nagre-resulta sa mga kakaibang kakayahan tulad ng pag-init ng katawan sa gitna ng lamig at paglamig ng katawan sa gitna ng apoy, o ang kakayahang maramdaman ng galaw ng paligid bago pa man ito mangyari. May mga kwento pa nga ng mga antingero na sa tulong ng kanilang liklay ay nagagawang pigilan ng pag-apoy o baguhin ang daloy ng tubig sa isang banal na ritual. Ito'y dahil ang liklay ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang espiritual na daluyan ng enerhiya ng mundo. Ang isa pang hiwagang kakayahan ng liklay mga ka-horror ay ang pagbubukas ng ikatlong mata o espiritual na paningin ng isang tao. Kapag ang isang antingero ay matagal nang nagtatangan ng tunay na liklay at pinananatili niyang malinis ang kanyang puso, nagiging mas malinaw ang kanyang intuisyon, mas matalas ang kanyang pakiramdam at nagkakaroon siya ng kakayahang makita o maramdaman ng mga bagay na hindi abot ng pisikal na paningin. Sa pamamagitan ng liklay, nagiging mas malalim ang kanyang koneksyon sa mga espiritu, anghel o mga nilalang na hindi nakikita. Sa panaginip man o sa gising, ang liklay ay nagsisilbing gabay, nagbibigay ng babala kung may paparating na panganib o nagdidirekta sa tamang landas kung siya ay naliligaw ng loob. Ito ay parang isang espiritual na kompas na laging nakaturo sa direksyon ng kabutihan. Bukod sa proteksyon at paggabay, kilala rin ng liklay mga ka-horror sa kakayahan nitong umakit ng swerte, kapangyarihan at otoridad. Maraming negosyante, leader at politiko sa Timog Silangang Asya ang nagtatangan nito
dahil pinaniniwala ang nagbibigay ito ng malakas na aura o magnetismong espiritual na nagdadala ng mga mabubuting oportunidad. Hindi ito simpleng swerte lamang, kundi isang uri ng presensya na nagdudulot ng tiwala, respeto at pagkilala mula sa kapwa. Ang taong may leklay ay tila may kakaibang karisma. Nagiging mas epektibo siya sa pakikitungo sa tao. Mas madaling nakukuha ang loob ng iba at mas madalas na nakakatawag ng mga pagkakataong nagbubukas ng pintuan ng tagumpay. Ngunit ang pinakamahiwagang aspeto ng leklay ay ang pagkakaroon nito ng sariling buhay. Sa maraming kwento ng mga gurong espiritual, ang leklay ay hindi lamang isang agimat, kundi isang nilalang na may kamalayan. Sinasabing ito'y tapat na tagapangalaga ng taong pinili nito at kusa itong kumikilos upang protektahan siya. May mga leklay raw na biglang nagbabago ng hugis, gumagalaw ng mag-isa, o biglang nawawala at muling lumilitaw kapag may panganib. May ilan pang kwento ng mga antingero na sinagip ng kanilang leklay mula sa aksidente o pagkakasakit na para bang isang buhay na kaibigan ang kumikilos para sa kanila. Dahil dito, ang relasyon ng tao at leklay ay hindi simpleng pagmamayari. Ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang ugnayang dapat alagaan sa pamamagitan ng paggalang, panalangin at tamang paggamit ng kapangyarihan. Narito naman ang ilang tip ng mga monghe at mga antingero upang mapanatili ang kapangyarihan ng leklay. Kailangan tratuhin ito bilang isang buhay na espiritu. Laging panatilihin ang malinis na hangarin at iwasan ang paggamit nito sa masama. Regular itong linisin gamit ang malinis na tubig o insenso habang nananalangin ng pasasalamat. Dasalan ito tuwing kabilugan ng buwan o tuwing linggo upang muling mapuno ng enerhiya. At higit sa lahat, igalang ito at huwag ipahiram dahil mas nagiging tapat ito kapag isang kaluluwa lamang ang pinoprotektahan. Ang lahat ng ito ay nagbubunga ng isang simpleng aral, mga kahoror. Ang leklay ay hindi para sa mga mapang-abuso o mapanlinlang. Tulad ng lahat ng dakilang agimat, ito ay nagbubukas lamang ng buong kapangyarihan kapag ang nagtatangan ay may malinis na hangarin, mapagkumbabang puso at tapat sa layunin. Sa kamay ng isang matuwid, ang leklay ay hindi lamang proteksyon laban sa pisikal at espiritual na panganib, kundi isang tulay sa mas mataas na kamalayan, isang pintuan patungo sa tunay na karunungan, at isang gabay sa landas ng kapayapaan at kaliwanagan. Sa huli, mga kahoror, ang leklay ay hindi lamang isang bagay na pinaghahawakan. Ito ay isang buhay na puwersang kaakibat ng ating kaluluwa. Hanggang dito na lang, mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.